Umaga po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, sa ating mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, Chairman, baka mag-part 1, part 2 tayo dahil konti na lang yung oras natin. But nevertheless, ito po, syempre concerned kami po sa inyo. Kayo po, ngayon po ay nasampahan po ng kaso laban sa inyo. Pinapadisbar po kayo na kayo daw po ay humingi ng 300 million po dito po sa isang natalong ang tawag ba sa kanya, yung tumakbo no bilang sa Bohol. Kayo po magkwento, ano ba nangyari po dito sa niyo sa pagsampa po niya ng disbarment case against you po? Una po, siyempre tayo naman handa tayong humarap sa ganyan bilang nasa public service. Lahat na po ng kaso pwedeng maharap kahit sa ombudsman, mga disbarment. Yan po ay parte, whether yan po ay nanggugulo o whether nag-intimidate or whatever, pero handa naman po tayo. Number 1. Number 2 po, yan po ay pang-aaring sa akin pong palagay ay binabalikan tayo sapagkat meron po kasing gustong ipagawa noon, katulad ng pagpapalit ng aming provincial election supervisor ng Bohol, isang buwan bago mag-eleksyon, pero hindi po kasi natin pinayagan kasi sabi natin hindi mo binabago ang namumuno at nagpapatupad, nagmamanage ng ganyang kaiksi lamang. Medyo nagalit po kasi sa atin dyan sa bagay na yan. Number 3 po, pabihira naman po kahit po siguro ako ng pinakamasamang tao, kahit po naman siguro tinakawala akong kaalam-alam o bobo ako, Ma'am Pat at Ma'am Ali. First time mong nakakilala, pagkatapos madaming tao sa harapan, nandun po kami sa conference room namin. Sasabihin ko po, manghihingi ako ng 300 milyon. Parang out of the extraordinary po yan. At saka nangyari po yung meeting dahil po nag-courtesy call, nagsusumbong na meron daw po kasi na nagbebenta na sinasabi doon sa kanila sa probinsya na kaya maniubrehin na eleksyon. Sabi ko, ipa-aresto nyo. Hindi po totoo yan kasi nungalingan yan. Ako po yung natanong, nung ako ba'y nagpa-practice, magkano ba chairman na nagagastos kapag ikaw ay tatakbong congressman? Sabi ko po, sa karanasan namin, mga 300 million. Depende pa sa population. Opo, kasi sabi ko, before the campaign, gumagastos ka na. Tapos after the start of the campaign period, may gastos ka pa. So mga more or less 300 million. Yun po yung naging sagot ko. Kung babalik rin po ako na ako'y nangihingi, para naman po napakabobo ko naman at napakatanga ko po naman, nasa harapan na napakadami nakakadinig. At totoo naman po, kasama pa yung regional director namin, ay yun po yung nadinig at yun po yung nasabi. So, isipin niyo po, October yon, tapos ngayon po lang nagsasalita, parang hindi po yata makatotohanan yung ganon na magkakaroon ka ng attempt to bribe or bribery pagkatapos ang tagal mong nai-report at naisumbong. Ayun. Just for the record, his name was Attorney Jordan Pizaras na siya nga tumakbo bilang isang kongresista para sa Panglao Bohol. Na ito nga siya yung nag-ako sa... I asked this as my first question, Chair. Kasi ngayon po, because of this, marami po ngayong mga kaso po ang COMELEC na kinaharap, no? Yung pag-anunsyo po kay Congressman Abante, yung sa Duterte Youth. So parang ngayon lumalabas po parang yung naging huling halalan na magulo. Itong sa Duterte Youth, no? And sa number 2 po sila, they won supposedly, no? 3 upuan, 3 seats. Pero pinapatanggal nyo po sila. Ano mangyayari na po ngayon? Ang Gabriela ba makakaangat kasi sila yung number 55? How will this now change, no, the landscape dito po sa mga party list sa Kongreso? Ma'am Pat, Ma'am Ali, una po muna, ako kasi hindi magpa-participate sa kaso na yan, bagamat division pa lamang ang lumalabas. Ang naging botohan po sa Duterte Youth case ay 2-1, hindi po unanimous yung mga miyembro ng division. At siyempre sigurado po magpa-file ng motion for reconsideration yan. Ako po kasi ay nakapagkaroon ng professional relationship sa political party na yan na napaka-iksing panahon, and therefore delikadesa dictates na hindi ako mag-participate. Pero ang sabi po kasi ng division ay dahil po nung pa-accredit daw po yung naturang party list ay hindi po natupad o nagkaroon ng mandatory requirement ng publication at saka po hearing. Hindi daw po nakapag-publish yung mismong kopya ng petisyon at yung order na napaka-importante sapagkat yung po ang nagbe-vest o nagko-confer ng jurisdiction sa Commission on Election. At sinabi rin po ng COMELEC Division na yung pong accreditation ay para pong prangkisa na anytime pwede naman pong mawala at anytime at wala naman daw po yung permanence at anytime kung makikita
makikita at marireview na mali pala yung pagkakagrant, pwede ma-declare na void from the very start. Yung po yung sinabi ng division. At syempre po at this point ayaw ko naman pong pangunahan yung Commission and Bank namin kung ano naman yung magiging desisyon kung sakaling ito po ay dadalhin sa COMELEC and Bank para po ma-question yung naging desisyon ng division. So pero Chair, in the meantime po, papasok na yung 20th Congress po. Sila ba'y makakaupo habang I'm sure, sabi mo nga, no, for sure magfa-file sila ng reconsideration. Pero in the meantime, will they be able to sit or hindi, technically? Sa kasalukuyan po dahil nag-issue ang National Board of Canvassers nung nagkakaroon ng mga proklamasyon ng order na hindi po sila mapoproklama, kaya po hindi po sila naproklama. And therefore, pagdating po ng June 30, ang COMELEC po ay magkakaroon ng mananatili ang jurisdiction sa Commission on Elections na andyan pa rin po ang jurisdiction ng COMELEC sapagkat wala pong magiging miyembro pa ng House of Representatives. Mawawala lang po kasi ang jurisdiction ng COMELEC kapag number 1, merong proclamation, number 2, may oath kahit sa isang barangay chairman, sa isang notary public o kung sino mang otorisadong magpasumpa. At number 3, yung assumption to office na magsisimula ng June 30, 12:01 ng tanghali po. At kapag po nangyari ang ganyan, lahat pong ng tatlong yan, meron na pong miyembro ng House of Representatives and therefore, ang jurisdiction po ay nasa House of Representatives Electoral Tribunal. Pero pag kami absent po na isa sa mga requisites na yan o requirements, ay wala pong magiging miyembro ng House of Representatives. The jurisdiction will remain with the COMELEC. Yan po ang sabi ng Supreme Court sa kaso ng Reyes versus COMELEC. So does that also follow po para sa kaso po ni Congressman Benny Abante na yung kaso naman niya laban po dun sa naging katunggali niya na si Joey Chua Uy? Ganun rin ho ba? Pwede pang i-apela? So in the meantime, si Kong Abante hindi rin makakaupo pa sa 20th Congress? Kasi naguguluhan ako Oo. Opo, yung decision naman po doon sa issue nung kay Congressman Abante ay issue ng citizenship ng respondent. And therefore, sabi ng COMELEC Division, unanimous po sila sa bagay na yan, ay hindi po naging Filipino citizen, natural born, yung naturang respondent. Yung po kasi ay subject pa sa motion for reconsideration. Sa amin po sa COMELEC, habang naka-motion for reconsideration, the decision subject of the motion for reconsideration is not final. It is not executory. And therefore, hindi po maipapatupad pa yan. Kung hindi po ako nagkakamali doon po sa pagkakataong yan, sa kasong ito, ay nagkaroon po ng proklamasyon doon sa respondent. And therefore, malamang-lamang na nagkaroon din po siya ng oath. And therefore, tingnan po natin, ayaw din po natin i-preempt yung mangyayari sa Commission and Bank. Ang talagang hinahabol na date dito, kung sakali, ay June 30, 12:01. Kaya lang po, hindi niyo po pwedeng i-deprive yung mismong respondent ng kanyang karapatan na mag-file ng MR sa 5 araw pagkatapos niyang matanggap ang kanya pong ang desisyon laban sa kanya. Ang gulo. Tapos ito pa, yung sa yung sa Cavite rin, dahil po sinampanan na siya ng ombudsman na hindi na siya pwedeng kumbaga yung kaso laban sa kanya ay talagang pinapawalang bisa na po. So paano mangyayari ngayon dito sa Cavite? Yung naging kalaban niya ang upo bilang mayor or magkakaroon na naman ng special na halalan? Ang COMELEC and Bank po, yung kabuuan ng komisyon ay unanimous. In-affirm po namin ang decision ng division. Sabi po kasi ng Office of the Ombudsman, yung naturang respondent ay perpetually disqualified to hold public office sa isang administrative na kaso. Alam niyo po, ang decision kasi ng opisina ng Ombudsman sa administrative cases ay immediately executory. Kahit pa tumaas sa mas mataas na hukuman kung wala pong nakukuha na restraining order. Kung kaya yun po ang sinunod ng COMELEC, in-implement po, in-execute yung decision ng opisina ng Ombudsman. Ngayon po, ang sinasabi po ng COMELEC dahil po sa as if walang kandidatong ganon sa mismong araw na eleksyon because paano makakakandidato yung isang taong perpetually disqualified to hold public office kung kaya naman po hindi po siya kung kaya naman po ang makakaupo ay hindi po yung succession kung hindi po yung second placer as if wala po kasi na first placer na natanggal na perpetually disqualified. Okay. So is there somebody who will be able to sit as the mayor? May naging ang nakalagay po sa resolution namin yung pong second placer o yung kandidato na may pangalawang pinakamataas na boto na nakuha. Okay. Sige po, Chair, magbabalik ka kasi ang dami pa rin pong nanganak talaga itong mga problema sa COMELEC. Akala ko tapos na yung halalan pero padagdag ng padagdag po yung mga lumalabas po ng mga kaso. Maraming salamat po, Chairman Garcia.
Maraming salamat po. Kayo mag-alala at may mga lalabas pa po. May mga Bago lalabas mag-June pa. 30. Nako, okay. Thank you very much po kay Chairman George Garcia.